Sinabi dito. Oh. Vice President Sara Duterte on Saturday described the allegations against her husband, Mans Carpio, and brother na si Pulong Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte, over a supposed shabu shipment as political harassment. Political harassment talaga. Ang layo na pagbibintangan nyo ang mga Duterte. Ang layo talaga. Kaya nasasabi natin yan na tama itong sinabi ni VP Sara. This is a political harassment. Wala na ba kayong magawa? Yan na lang, desperado na ba kayo na ganyan na talaga ang ginagawa ninyo? Gawa-gawa kayo ng mga witness na alam naman nating nagsisinungaling? So, this is a political harassment, sabi kay VP Sara. Okay? Sabi ni VP Sara, lahat ito ay political harassment. Political attacks, the Vice President said in an ambush interview. Tama, si VP Sara. Nakikita nyo naman, sabi ni VP Sara, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Di ba? Noong party pa siya ng gabinete ni PBBM, hindi mo makikita na may ganito. Pero nung lumabas na si VP Sara sa Department of Education, mainly sa gabinete ni PBBM, makikita mo talaga ang pagbabago ng politika. Ano yung pagbabago na yun? Halos araw-araw may panibagong atake kay VP Sara. Lagi na lang atake, atake, atake. Di ba kayo nahihiya dyan? Ang taong bayan na-obvious. Obvious talaga ang kanilang nakikita dito. Ma'am Jeroy, hello po. Good evening, Ma'am Jeroy. No, good morning na dito sa Pilipinas. So, alam nila na hindi na nila kaalyado si VP Sara. Atake na kaagad. Di ba? Sabi dito, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat pinagawa natin para sa ating bayan, she added. Di ba? Sunod-sunod yung statement ni VP Sara. Yung unang statement patungkol doon sa kay Marbil. At sumunod yung statement patungkol doon sa problema ng ating Pilipinas. Lahat naman yun ng mga statement ni VP Sara, lahat yun ay real talk. Totoo yun. Ni-real talk sila ni VP Sara. Sabi pa nga ni VP Sara, yung mga nag-iingay, natamaan. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. Kaya, todo tanggol itong mga kongresista na ito. Diba? Nag-iingay. Pahiya sila. No? Duterte made the comment a day after former officer of the Bureau of Customs, BOC, Jimmy Guban testified before a joint congressional hearing that he had been told that a multi-billion peso shabu shipment seized in 2018 belonged to Paulo Duterte, Mans Carpio, meaning yung asawa ni VP Sara, and former Presidential Economic Advisor Michael Yang. Pagmamay-ari raw ito ng tatlong ito. Paulo Duterte, Mans Carpio at itong si Michael Yang. Kung tatanungin mo naman itong si Guban, hindi naman niya personal na kakilala itong tatlo na ito. So paano tayo maniniwala dito? The way sa kanyang body language, hindi rin ka panipaniwala. Yung bibig niya nagagalit pero yung mata niya natutuwa. Di ba? So meaning hindi congruent, hindi consistent yung so very obvious na nagsisinungaling. Okay? So Guban, who has been indicted in connection with the drug shipment, temporarily came out of detention
to testify during the hearing. So meaning, nakulong ito, di ba? Alam naman natin sa Senate Blue Hearing Committee, alam na natin kung paano siya ginisa ni Gordon. At si Gordon, alam natin si Gordon, di ba? Kalaban niya ni Duterte. Pero ginisa siya for being nagsisinungaling eh. Oh. So sablay itong bagong witness nila. Kaya nga sabi ni VP Sara, this is what you call political harassment. Desperado na ang mga kalaban. Di ba? Sabi dito, Paulo Duterte in a statement said, Guban's claim should be dismissed for being baseless. Kaya nga, ikaw Guban, kung meron kang sapat na ebidensya, magpresenta ka. Kasi kung sabi-sabi lang yan, at the end of the day, hearsay lang yan. Di ba? Kaya nga, pati itong mga kongresista ngayon, sila naman ang nangunguna sa hearing na ito, pati sila, nafi-feel nila na si Guban ay nagsisinungaling. Paano na yan ngayon, Guban? Di ba? Walang naniniwala sa inyo. Nais ko pong ipaalala sa taong bayan na ang salitang star witness ay humahalimbawa lamang sa mga taong nagsasalita ng katotohanan lamang at may kredibilidad. Tama. Bakit siya tatawaging star witness? Bakit siya tatawaging star witness? Malabo siyang tatawaging star witness kasi puro hearsay ang kanyang mga statement. No. Hindi po si Jimmy Guban ang taong yan sapagkat siya po ay na-contempt na sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Kaya nga, hindi po kapanipaniwala at walang kredibilidad. Kahit araw-araw kang mag-ingay dyan, Guban, wala kang kredibilidad. Okay? So, klarong-klaro, no? Hindi mo pwedeng pagbibintangan patungkol sa droga itong mga Duterte kasi sila nga yung gustong magkaprograma sa war on drugs. Sumalabo ang taong bayan dyan, hindi maniniwala. Malabo yan. The Vice President, meanwhile, said that she will let her husband answer the allegations himself. Okay? Nakakatawa nga eh. Bakit pati husband ni VP Sara na nananahimik lang, talagang dinamay pa nila. Di ba? At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, siya lang yung sasagot. At kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin, said the Vice President. Diba? They are very strong. Kasi, alam natin, dinawit yung kanyang husband. Bakit naman mangingialam si VP Sara na yung husband man niya ang idinadawit? Nakakatawa nga eh. Sobrang nakakatawa itong sitwasyon na ito ng pagdadawit ng kanyang asawa po ni VP Sara. Nakakatawa because alam natin na wala na talaga silang maibubutas dito kay VP Sara. Hindi yung husband na yung tinira nila. Yun lang ba ang kaya nyo? Yun lang ba? Watch out lang kayo kasi kung mapresidente itong si VP Sara, good luck na lang. Itong mga taong to na todo kayo na bumatikos kay VP Sara, kung ano-ano na lang yung mga kasalanan na ipinapataw nyo sa kanya, good luck. Dahil alam ng taong bayan na magiging presidente itong si VP Sara. Good luck sa inyo. Yun lang masasabi ko. Impeachment. So nagsasalita rin itong patungkol sa impeachment. Alam na ni VP Sara na there will be an impeachment hearing. The Vice President said that this political attack against her family
is just a distraction from the real problems of the country. Itong administrasyon na ito, alam naman natin na napahiya na sila doon sa 5,500 flood projects, napahiya na sila doon sa yung pautot ng NEDA, 21 per mil, ginoo ko. At ito pang si Gadon, nagmamayabang pa na, wala, haka-haka lang yan na mahirap ang Pilipinas. Haka-haka. Totoong mahirap ang Pilipinas. Maraming mga mahihirap. Kasi hindi kayo marunong. Yun ang totoo. Mag-real talk tayo dito.